serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Kongreso na ipasa ang mga panukalang batas na susuporta sa job creation agenda ng kanyang administrasyon. Kabilang dito ang House Bill No. 7400 o Enterprise-Based Education and Training o EBET Program Act. Layo nito na paunlarin ang pagsasanay ng middle-level workers sa pamamagitan ng konsolidasyon o pagsama-sama ng industry-based training arrangement. Sa House Bill No. 9794 o Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy o Create More Law. Papatawan ng 20% corporate income tax ang mga lokal at dayuhang korporasyon sa ilalim ng Enhanced Deduction Income Tax Regime. Gagamitin ang mga insentibo para makahikayat pa ng maraming empleyado na mamuhunan. Ipinangako ni Pangulong Marcos na sa ilalim ng Bagong Pilipinas, patuloy na aalagaan ng pamahalaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at kapakanan sa loob o labas man ng bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Mga senador umayon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na huwag gumamit ng water cannon attack sa pagdepensa ng teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Ayon sa mga senador, ang posisyon ni Pangulong Marcos ay nagpapakita ng dedikasyon sa pagtataguyod ng katatagan, diplomasya at pangmatagalang interes ng Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Sinang-ayunan ng ilang mga senador ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wag nang tapatan ng paggamit ng water cannon ng pagdepensa sa ating teritoryo sa West Philippine Sea laban sa China. Ayon kay Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jinggoy Estrada, responsibilidad ng ating bansa na manatiling matatag sa pagbabantay ng ating maritime at sovereign rights sa pamamagitan ng rules-based approach at hindi anya kailanman solusyon ang paggamit ng dahas. Sinabi ni Estrada na kabilang na dito ang paggamit ng diplomatic channels at
mapayapang paraan sa pagresolba ng hindi pagkakaunawaan. Ang posisyong ito anya ni Pangulong Marcos ay nagpapakita lang ng dedikasyon sa pagtataguyod ng stability, diplomacy at long-term interest ng Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino na maituturing na praktikal at responsable ang desisyon ni Pangulong Marcos, lalo na kung ikukonsidera ang umiiral na sitwasyon para mapanatili ang mataas na moral ng bansa. Dagdag pa ni Tolentino, kahit pa sabihing biglaan ang desisyon, tanging ang Pangulo lang ang makapagdedesisyon dito sa issue. Ito si Ning Fasonson para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Hinikayat ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pamahalaang Pilipinas na dalhin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang huling insidente ng pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Justice Carpio, ito lamang ang legal na hakbang na maaaring gawin ng Pilipinas upang pigilan ang sunod-sunod na harassment ng China. Ang UNCLOS lamang anya ang tamang lugar upang igiit ng Pilipinas ang soberanya nito laban sa China. Ayon pa kay Carpio, hindi dapat maduwag ang Pilipinas dahil nakikita ng international community ang harassment na ginagawa ng mga Chino sa West Philippine Sea. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na mahigit 100 diplomatic protests na ang naisampa ng pamahalaan ng Pilipinas laban sa China dahil sa mga mararahas na aksyon nito laban sa mga sasakyang pandagat ng bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng ilang lider ng Kamara na kasado na ang pagsisiyasat sa napaulat na Gentleman's Agreement sa pagitan ng China at dating administrasyon kaugnay sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay House Assistant Majority Leader Paulo Ortega, sa susunod na linggo sisimulan na ang pagdinig kaugnay sa napaulat na kasunduan kasama na ang sinasabing Temporary Special Arrangement at New Model. Ayon naman kay Deputy Speaker David Suarez, ang House Committee on National Defense and Security ang mangunguna sa investigasyon upang bigyang linaw ang nilalaman ng Gentleman's Agreement. Katunayan, kasama rin anya sa nais masagot ng mambabatas ay kung bakit mayroong presensya pa rin ng mga Chino sa bahagi ng Catanduanes habang patuloy na inaangkin ang West Philippine Sea. Ayon naman kay Manila Representative Joel Chua, malinaw sa konstitusyon na anumang kasunduang papasukin ng pamahalaan ay dapat nakasulat sa papel at pinagtibay ng Senado na hindi nangyari sa naturang Gentleman's Agreement. Sinang-ayunan naman ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon ang pahayag ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na maituturing itong gross inexcusable negligence at evident bad faith dahil ang mga taong nasa likod nito ang nakakaalam lamang sa nasabing kasunduan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang sinasabi ng Embahada ng China na New Model Arrangement kaugnay sa Ayungin Shoal. Dahil dito muling binigyang diin ng DFA ang solidong posisyon nito na walang pinapasok na anumang kasunduan ng Pilipinas na nag-aabandona sa sovereign rights at jurisdiction nito sa Exclusive Economic Zone at Continental Shelf kabilang ang Ayungin Shoal. Pinayuhan din ng DFA ang mga Chino na tigilan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon laban sa mga opisyal ng pamahalaan na nagpapalito sa mga Pilipino at naglalayo sa totoong issue na ginawa ng China sa pamamagitan ng mga walang basehang pahayag, iligal at agresibong aksyon sa katubigan ng Pilipinas. Iginiit ng DFA na ang pagtanggi ng kalihim ng National Defense at National Security Advisor sa sinasabing kasunduan ay nagpapakita ng kasinungalingan sa kwento ng China. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Inaasahang madaragdagan pa ang diplomatic protest na ihahain ng Pilipinas laban sa China kaugnay sa harassment ng mga ito sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nasa 153 na ang kabuoang bilang ng diplomatic protests na inihain laban sa Beijing. Kasama rito ang inihaing protesta sa pagbomba ng water cannon sa barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng humanitarian mission sa naturang bahagi ng karagatan. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng DFA na magsampa ng protesta laban sa China dahil sa pagbomba ng water cannon sa bandila ng Pilipinas na nakalagay sa barko ng bansa habang naglalayag sa Scarborough Shoal. Sinabi ni DFA spokesperson Ambassador Maria Teresita Daza na hinihintay lamang nito ang report mula sa Philippine Coast Guard na magiging basehan sa isasampang reklamo. Sa panig ng Philippine Coast Guard, naniniwala si PCG spokesperson Commodore J. Tariela na sinasadya ng Chinese Coast Guard na targetin ng pambobomba ang bandila ng Pilipinas sa pamamagitan ng water cannon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, katanggap-tanggap para kay Tourism Secretary Cristina Frasco ang mungkahi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na palakasin pa ang gastronomy tourism promotion sa Pilipinas. Anya, aktibo ang kagawaran sa pagpapakilala ng mga ipinagmamalaking pagkaing Pilipino gaya ng adobo, sinigang at iba pang mga pagkain kaugnay sa nasabing mungkahi ng Pangulo. Samantala, nakatagdang magdaos ang DOT ng First United Nations Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism for Asia and the Pacific ngayong darating na Hunyo. Sa huli, nagpasalamat si Frasco sa Pangulo sa patuloy na pagsuporta nito sa pagpapalakas ng sektor ng turismo sa Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Gobyerno ng Pilipinas at United Nations o UN nagpulong. Layo nito na magkaroon ng sama-samang pagsisikap upang maabot ang Sustainable Development Goals o SDG at Philippine Development Plan o PDP 2023 to 2028. Sa naturang pulong sa tanggapan ng National Economic and Development Authority o NEDA, inaprubahan ang Terms of Reference na magsisilbing balangkas ng kooperasyon ng Pilipinas at UN mula 2024 hanggang 2028. Binigyang diin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang kahalagahan ng pagtutulungan. Anya, mas mapatitibay nito ang pakikipag-ugnayan ng bansa sa international community. Tinalakay din sa pulong ang kasalukuyang prioridad ng UN sa Pilipinas, gaya ng human capital development, climate action at mga kinakailangang resources para sa susunod na 4 na taon. Kabilang sa mga dumalo sa pulong ang mga kinatawan ng NEDA, UN at ng Department of Foreign Affairs. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mahigit 1.5 milyong bata sa buong bansa ang nakinabang sa Supplementary Feeding Program o SFP na ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa taong 2023 to 2024. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, pinakamaraming napagsilbihang bata ay mula sa Child Development Centers na umabot sa 1,526,261 na hanggang Marso at 30 ngayong taon. Nasa 33,178 kabataan naman sa ilalim ng Supervised Neighborhood Play at 1,169 sa implementing local government units. Sinabi ni Dumlao, ang Supplementary Feeding Program ay isa sa anti-hunger initiatives ng DSWD at isa sa maituturing na kontribusyon ng ahensya sa Early Childhood Care and Development Program. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Online complaint portal ilulunsad ng Commission on Human Rights o CHR ngayong buwan ng Mayo. Ang nasabing portal ay bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-37 taong serbisyo ng CHR. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Bilang bahagi ng selebrasyon ay ika-37 taong serbisyo ng Commission on Human Rights, nakatakdang ilunsad ng komisyon ang CHR mismo na isang online complaint portal. Ayon kay CHR Chairperson Richard Palpalatok, hakbang ito ng komisyon para makasabay na rin sa digitalisasyon. Target ng CHR na ilunsad ang bagong programa sa May 13 na layong mapalawak ang paghahatid ng serbisyo lalo na sa vulnerable sector. Magbibigay daan kasi ito para maabot ang real-time ang hinaing ng mamamayan saan mga lugar sila sa bansa. Kasunod niyan ay tiniyak naman si HR ang patuloy na pagpapaigting ng flagship programs nito, kabilang ang Lakbay Karapatan Tungo sa Kamalayan na isang human rights education caravan na iniikot sa bawat komunidad. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Itinanggi ng Department of Agriculture o DA na may underreporting o kulang ang datos na inilalabas nito hinggil sa pinsalang dulot ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, maingat ang kagawaran sa mga ini-issue nitong impormasyon, partikular sa El Nino Bulletin. Paliwanag nito, lahat ng datos ukol sa pinsala mula sa mga regional office ay dumadaan sa masusing balidasyon upang masigurong beripikado ang mga datos bago ito ilabas sa publiko. Batay sa pinakahuling assessment report ng DADRRM Operation Center, hanggang nitong Abril at 30, sumampa na sa 5.7 bilyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng matinding tagtuyot sa sektor ng agrikultura. Pinakaapektado pa rin dito ang sektor ng bigas na nagkakahalaga ng 3.1 bilyong piso ang kabuang pinsala. Sinundan nito ng mais na 1.76 na bilyong piso at high-value commercial crops na nasa 958 milyong piso ang pinsala. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Inilagay sa high alert status ang Migrant Workers Office o MWO sa Taiwan matapos yumanig ang kambal na lindol nitong Lunes ng gabi. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, bagaman wala pang nababalitaan na may nasaktan, nakikipag-ugnayan na ito sa kanilang tanggapan sa Taichung at Kaohsiung. Bukod sa mga tanggapan, nakikipag-ugnayan din ang DMW sa Filipino community, employers at trade associations upang siguruhing ligtas ang kalagayan ng mga Pilipino doon. Katuwang din ng DMW ang Manila Economic and Cultural Office o MECO para i-monitor ang pinakahuling sitwasyon sa Taiwan. Batay sa ulat ng Taiwan Central Weather Administration, naitala ang mga pagyanig alas 5:45 at alas 5:52 Lunes ng hapon sa lakas na magnitude 5.9. Ngunit ayon sa ulat ng United States Geological Survey, naitala ang mga pagyanig sa lakas na magnitude 5.6 na sinundan ng malakas na aftershock na magnitude 5.4. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Department of Trade and Industry o DTI, nag-inspeksyon sa mahigit 100 stores at stall sa public market ng San Nicolas, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag.
Agdagop iti sang agasot sang apulugit may sang stalls ken stores ti binisita di Department of Trade and Industry iti merkado publiko iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Segon iti DTI Ilocos Norte, kabinulig dati Local Price Coordinating Council iti nasao nga ili para iti inspeksyon kadagiti timpangan. Malaksid iti daytoy, di pasinggit pa iti panakasurot ti price tag law, standards law, business name law, Tobacco Regulations Act ken dadumapay a paglintegan. Adamet iti tallo at epektibo nga timbangan ti nakumpiskar ti DTI bayat ti panag-inspeksyon da iti naminsan lawas. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. 12 barangay sa Bacnotan, La Union, dineklarang drug-free. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Indeklara ti Philippine Drug Enforcement Agency La Union Provincial Office ti isang 12 barangay ti Bacnotan La Union kas drug-free. Inpaay ti PDEA ti resolusyon ang mga ideklara ti drug-free status dagitoy a barangay idi Mayo 6, 2024. Pakay bilangan dagitoy dagiti barangay ti Agtipal, Arosip, Baki, Laglag, Mabanagbangdos, Maragaya, Ortega, Pangpang, Sapilang, Santa Cruz, Santa Rita, Kenobog. Ti panakaideklara ti isang 12 barangay ti Bacnotan kas drug-free barangays ket may sa kadagiti napatag kasapulan tapno may deklara ti ili a drug-cleared municipality. Ti mabuno iti panakaypaay ti drug-free status resolution the Vice Mayor Francis Fontanilla, Police Lieutenant Roger Solweta, manipod ti Bacnotan PNP ken dagiti focal person ti Municipal Anti-Drug Abuse Council ada Rosemary Calpito ken Oscar Reyes. Malagip nga imunan ani deklara ti lokal a gobyerno ti Bacnotan babaen iti liderato ni Mayor Divine Fontanilla kas drug-free workplace. Gandat ti administrasyon ni Mayor Divine amay raman ti sibubukil nga ili ti Bacnotan iti listaan dagiti drug-cleared municipality ti intero a pagilyan. Manipod RP Ago, Albert Kawile para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Professional Regulation Commission binuksan ang bagong off-site service center sa Balangkayan, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Pinangunahan ni Professional Regulation Commission PRC Commissioner Erwin Enad, kaupod hi PRC Regional Office 8 Regional Director Armand Ingles ug Mayor Edith Ann Contado ang opisyal nga pag-abri og blessing han PRC Offsite Service Center han Biyernes habung tuhit Balangkayan. Haminsahe ni Commissioner Enad iyagintago siya an LGU Balangkayan han malampuson nga pag-establisar hinbago nga PRC Offsite Service Center ang pinakasyahan nga property nga gintatag-iyahan ituna ngan building hit PRC. Kasumpay hiniiya ginkilala ang panalimbasog ni Anay Balangkayan Mayor Alan Contado. Sigun kan Enad, hikuntado na ni Guro nga magkamay-adhin lote ug building ang PRC ha Balangkayan. Iya liwat gin pasalamatan hi Mayor Edith Ann nga ginpadayon insugad niya hingya para marealisar ha panuyo para hin long-term development hit bungto. Iya pagin baton ang pakiana kun kay ano na inganyar ito national agencies magtindog hin satellite center sa Balangkayan. Sumalakan Commissioner Enad, una nga ginkukulawan ang pagiging catchment area, ang lokasyon and strategic, nga ikaduha, ang pagkamayada makasig nga suporta hit partner LGUs, tikang Radyo Pilipinas Borongan, inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Pen mula dyan sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Pambato ng Southern Leyte Wagi sa radio script writing at broadcasting, radio production sa regional schools,
Press Conference 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Napamatudaan sa mga batang pambato sa Southern Leyte sa radio scriptwriting ug broadcasting radio production ang kamaayo sa maong natad, partikular na sa English nga kategorya. Kini human gideklara nga overall champion sa Idigay sa 2024 Regional School Press Conference nga gipaygayon sa Catbalogan City, Samar ni atong Mayo 2 ning tuiga. Gibutiag ni teacher coach Cristina Bermeso pareha sa Radyo Pilipinas nga naa sa 13 ka grupo gikan sa nagkadayang division sa Eastern Visayas ang nagtigi diin mas mitigbabaw ang talento ug kanas sa unom katinun-an sa Kawayanan Multigrade Elementary School nga sakop sa lungsod sa Buntok. Sa laing bahin gipadayag ni Esther Bermeso kinsang inahan sa usa sa mga partisipante ang pagdayeg sa kalampusan sa grupo. Matod kang Bermeso, personal niini nga nasubaybayan ang paningkamot og sakripisyo sa mga bata ug sa coach niini apil na usab ang suporta sa maginikanan diin sa katapusan nagbunga og maayong resulta. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Mahigit 70 youth leaders lumagda sa Pledge of Commitment sa isinagawang Youth Leaders Convergence. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Oreliana. Kapin 70 kabatan og leaders gikan sa nagkadaiyang youth organizations ang misalmot sa Oro Youth Leaders Convergence diha sa City Tourism Hall ni ining syudad bag-uhay pa lamang. Atol sa convergence gihatagan ang matag organisasyon og higayon nga mapadayag ang ilang milestone. Gihisgutan usab ang mga isyu sa mga kabatan-unan sama sa mental health, teenage pregnancy, job skills mismatch, lack of youth participation sa barangay ug uban pa. Gawas niini gihisgutan usab ang mga pamaagi diin ang mga batan-on makapartisipar sa local governance, ilabi na sa pagtabang sa pagkunhod sa mga nahisgutang isyu. Natapos ang kalihukan pinaagi sa paglagda sa Pledge of Commitment, diin ang matag organisasyon misaad nga mag-contribute sa Oro Youth alang sa mga future projects niini. Bitambong sa kalihukan sila sangguniang kabataan Federated President Kenneth John Sakala, Oro Youth Development Officer Lord Saver Centina, ug lakip na usab ang City Mayor's Office Public Relation Head nga si John Gilmore Actub. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, kini si Tessa Oreliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Police Regional Office 9 nagtalaga ng karagdagang puwersa ng kapulisan sa Zamboanga City bilang tugon sa tumataas na kaso ng shooting incident sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Adunay dugang nga 76 ka mga pulis ang gideploy sa Police Regional Office 9 kon Pro 9 sa Zamboanga City Police Office aron makatabang sa peace and security situation human nga naipagtaas sa mga kaso sa shooting incident sa lungsod sa Zamboanga. Kinihuman nga nihangyo si Zamboanga City Mayor John Dalipe kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron adunay adisyonal nga puwersa ang Zamboanga City para makatabang kontra kriminalidad. Ang ceremonial turnover sa dugang nga kapulisan gidawat ni ZCPO-OIC Director Colonel Kimberly Molitas nga ana ay 30 gikan sa Regional Mobile Force Battalion o 46 ka personalis gikan usab sa nagkalain-laing areas sa Pro 9. Dako ang pasalamat ni Colonel Molitas sa Pro 9 para sa augmentation forces ug nanawagan sa mga pulis nga padayon nga magkahiusa aron masiguro ang hapsay ug malinawon ug padayon ang pag-uswag sa tibuok lungsod sa Zamboanga. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Mga kandidata sa Miss Earth Philippines, isinusulong ang iba't ibang advokasya para sa kalikasan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Gipaambit sa mga gwapang nga kandidata sa Miss Earth Philippines ang ilang advokasya alang sa kinaiyahang kagahapon sa Robinson's Place, Iligan. Usa ka mall tour ang nahuman sa mga kandidata sa gitawag nga pageant competition sa Dakbayan sa Iligan. Sa miaging adlaw, laing usab nga mga kalihukan ng ilang gihimo. Usa ang talent competition, pagbisita sa nagkadaiyang tourist spot sulod ug gawas sa Dakbayan. Ilabi na ang mga waterfalls nga gipasigarbo sa matag Iliganon, pagpananom og bakaw ug uban pa. Gipasiugda sa mga kandidato ang mga kabilinhon sa pag-recycle ug paggamit pag-usab sa mga sistema ug programa sa basura nga ginapagsiugda sa malungtarong agrikultura sa matag suok sa nasod. Ilang giimbitar ang matag Pilipino nga muduyog kanila sa umaabot nga Coronation Night karong Mayo 11, 2024 nga gipahigayon sa probinsya sa Bukidnon. Kini adunay live streaming alang sa pagtanaw sa ilang mga balay pinaagi sa TV, Facebook ug uban pang mga platform sa social media. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad mula dyan sa Iligan. Dumako naman tayo sa Marawi. Scholarship program sa Bangsamoro nagkaroon na ng 1,400 na graduates sa unang batch nitong taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johanaya Yusof. Miniraot sa Sanggibogupat gato sa mga graduates sa miya makapasad sa piti barangan na kurso sa college misabab sa scholarship program Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o di na BARMM. Misabab ko access to higher and modern education scholarship program ang Ministry of Basic Higher and Technical Education o di na MBHTE pagkabagan sa ugup sa mga kapapatutan ang miya makapasad sa high school ago alternative learning system ang makapaganad sa college. Ayamala ang tapagyang kaya scholarship na para sa kumawata apuon ko mga pamilya aapektado sa bab ko mga simukot. Isa ko pa nabangkiran na so financial assistance para ko dinan di kapaganad kirampay sa 60,000 pesos sa ikosulod do Saragon. Kabasay MBHTE Minister Mohagir Iqbal, isay ni ko mga anta pa Bangsamoro government sa ikukapakaugupiran ko mga pamilya aw manisa na katuunan sa professional o di na so isang professional para sa bawat pamilya. Inidar pa sa graduation ceremony of first batch, babagudin si sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex si sa Cotabato City. Gia si Johannia Yusof, puon sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Plano ng Department of Agriculture o DA na lagyan ng labels
ang local at imported rice upang maiwasang maihalo sa rice varieties. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang pagle-label sa bigas sa retail markets ay magkakaloob ng kinakailangang impormasyon sa mga consumer na nais ng locally produced o imported rice varieties. Sinang-ayunan ni Federation of Free Farmers Cooperatives National Manager Raul Montemayor ang DA official at sinabing ang ilang imported rice ay kamuka ng local produce at madaling maihalo. Hanggang noong Webes, ang presyo ng imported regular milled rice ay naglalaro sa 48 pesos kada kilo hanggang 51 pesos kada kilo at ang well-milled rice ay 51 pesos kada kilo hanggang 54 pesos kada kilo. Samantala, ang presyo ng local regular milled rice ay nasa 50 pesos kada kilo habang ang well-milled rice ay naglalaro sa 48 pesos kada kilo hanggang 55 pesos kada kilo. Ayon kay Montemayor, ito ay dahil sa price dynamic sa pagitan ng bumababang trend sa global price ng imported rice at ng tumataas na farm gate prices na nasa 27 pesos hanggang 30 pesos. Samantala, tiniyak ng DA na tinitingnan nito ang patlang sa pagitan ng farm gate at retail prices ng bigas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Suportado ng Department of Agriculture o DA ang panukalang ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na bumili at magbenta ng bigas sa mas murang halaga. Ginawa ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa ang pahayag makaraang ihayag ni House Speaker Martin Romualdez na magpapasa ang Kamara ng bill na mag-aamyenda sa Rice Tarification Law o RTL na magpapahintulot sa NFA na bumili at magbenta ng bigas. Sa datos ng DA, ang presyo ng local regular milled rice ay 50 pesos per kilo at 48 pesos hanggang 55 pesos per kilo para naman sa local well-milled rice. Para sa imported commercial rice, ang regular milled rice ay nagkakahalaga ng 48 pesos hanggang 51 pesos per kilo, habang ang well-milled rice ay 51 pesos hanggang 54 pesos. Sakaling matuloy ang plano ni House Speaker Romualdez, gayunpaman ay umapela si ASEC de Mesa na huwag ibenta ng NFA ang bigas sa mababang presyo. Kung ang umiiral na presyo ay 50 pesos per kilo, inimungkahi niya na ibenta ito ng NFA sa 40 pesos per kilo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento na nawagan ang isang consumer group na suspindihin ang lease fees para sa telecommunications companies kasabay ng pagsasabing ang internet connection sa digital era ay isang pangunahing pangailangan. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Bantay Consumer, Kalsada, Kuryente o BK3 na ang internet connection ay dapat tingnan na katulad ng utilities tulad ng tubig at kuryente. Iginiit pa nito ng communication at digital connectivity ay dapat nang ituring na basic human right. Nauna nang iginiit ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na ang mga gusali at ari-arian ay dapat mag-alok ng zero lease para sa instalasyon ng broadband connectivity at sinabing dapat ikonsidera ng pribadong sektor ang naturang hakbang dahil halos 800 gusali sa Metro Manila ang nag-alis na ng lease fees. Sa kasalukuyan, may 105 developers sa Makati City ang nagpatupad ng lease-free setup para sa broadband connectivity. Sa Taguig City ay may 71 gusali at sa Quezon City ay mayroon namang 57. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news.
Samantala para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marshall na hindi sila magpapadala ng koponan sa darating na Basketball Champions League o BCL Asia. Ayon kay Marshall, nakikipag-ugnayan na siya kay FIBA Secretary General Andreas Zagklis. Humingi ito ng paumanhin dahil maraming sinakripisyo ang PBA nitong nakalipas na taon. Sinabi ng PBA Commissioner na may direktang partisipasyon ang PBA sa Gilas Pilipinas kung saan nakuha nila ang gintong medalya sa Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia at sinundan naman ito ng FIBA World Cup kung saan naging co-host ang bansa, kasama din ang Asian Games kung saan nakuha din ng Pilipinas ang gintong medalya sa Hangzhou, China. Ang PBA ay kasalukuyang nakakonsentrate sa two-conference format sa Season 48 na sinabi ni Marshall ay isa muling parte ng commitment ng Liga na suportahan ang Gilas at ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Gaganapin ang BCL Asia, dating FIBA Asia Champions Cup sa Dubai, United Arab Emirates mula Hunyo 9 hanggang 15. Ang mga kampiyon mula sa Chinese Basketball Association, Japan B-League, Korean Basketball League, 2 koponan mula sa FIBA West Asia Super League o WASL ang kasali sa kompetisyon, kasama din ang Pelita Jaya ng Indonesia at NX Matrix ng Malaysia. Ang naturalized player ng Gilas na si Justin Brownlee ay kasalukuyang reinforcement ng Pelita Jaya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naselyuhan ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF ang isang makasaysayang desisyon na magbibigay sa Premier Volleyball League o PVL ng responsibilidad na mamili ng mga miyembro, ensayuhin at pamahalaan ang women's national team para sa mga international competitions simula sa Asian Volleyball Confederation o AVC Challenge Cup for Women na ang bansa ay maninilbing host itong buwan. Nagkasundo ang PNVF board na ibigay ang responsibilidad sa PVL noong kanilang board meeting sa Seda Nuvali sa panahon ng FIVB Beach Pro Tour na ginanap sa Santa Rosa City. Sinabi ni PNVF President Ramon Tatsuzara na isang landmark decision ito ng PNVF Board at inaasahan nila na makakabuo ang PVL ng kanilang pinakamalakas na women's national team. 2 ang miyembro ng PNVF Board, sina Vice President Ricky Palau at National Team Commission Head Tony Boy Liao na nagsisilbing President at Chairman ayon sa pagkakasunod ng Sports Vision, ang organisasyon na may-ari at namamahala ng PVL. Ang Brazilian na si Jorge Edson de Brito na itinalaga ng FIVB na maging coach ng Pilipinas ang mamando sa Women's National Team. Matutunghayan ang AVC Challenge Cup for Women sa Mayo 22 hanggang 29 na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum. Tampok sa AVC ang Philippine National Team laban sa national team ng mga bansang Kazakhstan, Iran, Chinese Taipei, Vietnam, Australia, Hong Kong, Singapore, Indonesia at India. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumabas na sina Lauren Hoffman at Robin Brown ng Pilipinas ang pinakamabilis sa women's 400-meter hurdles ng 2024 Hong Kong Athletics Championships. Kakagaling lamang ni Hoffman sa Drake Relays sa Des Moines, Iowa nitong nakarang linggo kung saan pumangalawa siya sa kaparehong event
Subalit ngayon ay siya ang namuno sa bilis na 57.15 seconds, isang hibla lang ng buhok na mas mabilis kumpara sa 57.59 seconds na naitala ni Brown para makumpleto ang 1-2 finish para sa mga Filipino Heritage Tracksters. Ang kanilang tinakbong oras ay parehong nabura ang record ni Chen Mei Lee ng Hong Kong na hindi nabasag sa loob ng 14 na taon. Sinundan naman ng katutubong Baguio City na si Hossein Perez Lorana ang yapak ni Hoffman at Brown kung saan nakuha niya ang gintong medalya sa men's 800 meters sa bilis na 1 minute and 53.6 seconds. Pinamunuan din ni sprinter Christina Mary Knott ang kanyang event sa women's 100 meters kung saan nakapagtala siya ng oras na 11.52 seconds, kalahating segundong mas mabagal sa 11.19 seconds na naitalang record ni Yan Jian Kui ng Hong Kong noong 1998. Ang World Athletics Olympic qualifying event na Philippine Athletics Championships ay nakatakdang ganapin sa PhilSports Track and Field Oval mula Mayo 8 hanggang 12. Bukod kay Hoffman, Brown at Ubas, inaasahan na iba pang tracksters ang sasamahan si Paul Volter, EJ Obiena sa Paris Olympics katulad nina Eric Cray at John Tolentino Cabang. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Maraming netizens ang napapaisip sa ngayon kung naghiwalay na ba sina Yen Santos at Paulo Contis. Ito ay matapos alisin ni Yen ang birthday post niya noon na alay niya para kay Paulo Contis at nagtrending sa buong showbiz ang naging pagbating yon ni Yen kay Paulo sa kanyang 40th birthday nitong March na nilakipan pa ng photo nilang magkasama dahil bihira niya itong gawin. And hindi batid kung naka-archive lang o tuluyan nang binura ng actress na si Yen ang naturang post mula sa kanyang Instagram account. At wala pang reaksyon ang dalawa hinggil dito. At kung matatandaan natin noong January 2024 nang kumpirmahin ni Paulo ang relasyon nila ni Yen, pero hindi raw ito ang dahilan ng breakup nila ng longtime partner na si LJ Reyes. Samantala sa iba pa natin chika for today, inamin ni Geneva Cruz na mahal pa rin niya ang dati nitong karelasyon na si Casey Montero, pero nilinaw niya sa kanyang Threads post na ang nararamdaman niyang pag-ibig ay hindi na bilang isang nobya o asawa kundi bilang isang kapatid o kaibigan na lamang. Sa kanilang guesting sa Especially For You segment ng noontime show na It's Showtime, binalikan ng dalawa ang naging love story nila noon at hindi naman napigilang maiyak ng batikang singer-actress. Wika nga ni Geneva, quote and unquote, "It's been 16 long years since we were together and I'm happy with where we are now. I genuinely hope he and his partner have another child and live happily ever after. I mean it."
At kasunod niyan ay inihayag naman niya ang kanyang realizations as an independent woman na hindi na daw kailangan ng lalaki sa buhay. Quote and unquote. Sabi niya, perhaps women like me were born to be independent and self-sufficient, to buy and live in a house on a hill or on the beach and be one with nature forever. Maybe I am meant to create my own path instead of following a man to make a difference in the world. Maybe watch my future grandchildren play and grow old with my siblings and best friends. And aminado rin si Geneva na longing o naghahanap siya ng intimacy katulad ng yakap, halik at holding hands, pero matagal na raw kasi niya itong hindi nararamdaman kaya nasanay na rin siya. At nagpasalamat sina Geneva at Casey sa isa't isa sa mga naging magagandang alaala nila noon. Ayon sa TV host, kung hindi dahil kay Geneva ay hindi siya magkakaroon ng pamilya na meron siya ngayon. At sa kasalukuyan si Casey ay masaya ngayon sa kanyang asawang beauty queen na si Stephanie Dodds at anak nila na si Wyatt. At sa uli natin chika for today, walang galit na nararamdaman ang talent manager at content creator na si OG Diaz kay Bea Alonzo matapos siyang sampahan ng reklamong cyber libel. Naintindihan daw ni OG ang naging desisyon ni Bea sa pagsasampa ng naturang kaso na nag-ugat sa mga naging payag nito tungkol sa personal na buhay ng dalaga. Bukod sa kanya, sinampahan din ng kapuso actress ng cyber libel ang mga co-host ni OG sa kanilang online show na sina Mama Loy at Joseph Poco. At sa kanyang YouTube channel, nagbigay muli ito ng pahayag si OG tungkol kay Bea at dito nga niya nabanggit na hindi siya galit sa actress at never sumagi sa isip niya ang magtanim ng sama ng loob. Anya karapatan ng isang tao na magdemanda pero wala raw magagawa ang showbiz news vlogger at TV host kundi idepensa ang kanilang sarili at kumuha na rin ng abogado. Ayon na rin sa kanya, sanay na raw ito sa mga kasong libelo mula noon hanggang ngayon. At ipinapaliwanag din niya ang mga ganitong sitwasyon sa pamilya lalo na sa kanyang mga anak. Bahagi raw talaga ito ng trabaho. At pinapayuhan rin ni OG ang kanyang mga anak na he cannot please everybody. Kaya handa na rin ang kampo ni OG sa kung ano man ang magiging resulta ng kaso na isinampa sa kanya ng kampo naman ni Bea Alonzo. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo kay Stephanie Vicente, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Para sa ating regional news, sa ating executive producer kay Jerome Toledo at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Lones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
pamaman ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamagitan